Panibagong investment sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., una sa Pilipinas, una sa Southeast Asia. Isang leading company sa renewable energy ang nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga upang ipahayag ang kanilang kumpiyansa na mag-invest sa renewable energy sa bansa. Ang Copenhagen Infrastructure Partners o CIP ay isa lang sa mga investors na nagpahayag ng tiwala sa pamumuhunan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang partner na ASEAN Renewable Energy Solutions. Sa panayam kay Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ng kumpanya na pinili nilang mag-invest sa Pilipinas dahil sa magandang lokasyon nito at sa magandang hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na mag-shift sa renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang investment ng kumpanya dahil sa hangarin ng pamahalaan na mag-shift mula sa fossil fuels patungong renewable energy. Ang CIP ay may commitment na magtayo ng kanilang unang $3 billion offshore wind farm project na itatayo sa Camarines Sur, ang kanilang kauna-unahang project sa Southeast Asia. Sa ganitong investment, patunay lamang na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga dayuhang investors na mamuhunan sa Pilipinas. 51 araw bago magpasko, may good news sa ating mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maagang maipamimigay ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift sa mga kawani ng gobyerno. Ang naturang hakbang ng DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ay pagpapakita ng Marcos administration sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Isa rin ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Para sa fiscal year 2025, may kabuuang 63.69 billion pesos ang inilaan para sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 milyong empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ibalik ang pera sa taong bayan. 7 mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mga diskaya up for auction. Bilang bahagi sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa taong bayan ang perang nakulimbat sa mga maanumalyang flood control projects. Isa sa ilalim sa public auction ang 7 luxury vehicles na pagmamay-ari ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang BOC Port of Manila ay magsasagawa ng public auction through sealed bidding sa mga sasakyan na nakumpiska ng ahensya noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga sasakyan na isusubasta ay ang Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz G63, MAG, Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator L at Bentley Bentayga. Kabilang din dito ang Rolls-Royce Cullinan na binili ng mga diskaya dahil sa libreng payong. Para sa mga interesadong individual, mayroong public viewing na gaganapin ang BOC ngayong November 10 to 12 sa PUC Parking Area OCOM Grounds. Gaganapin naman ang auction ngayong November 17 sa OCOM Building, BOC Port Area sa Manila. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang website ng BOC. Babasahin po muna natin ang pahayag ng ating Pangulo. Patuloy nating binabantayan ang epekto ng Bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 340,000 katao sa 1,397 barangay sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Agad tayong nakapagsagawa ng preemptive evacuations at ngayon ay may mahigit 175,000 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa nang ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan.
manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Hofana, Business World. Okay na daw siya. Christian Yusores, DZMM. Magandang hapon, Yusek. Batay po sa resulta ng SWS survey nitong September 2025, 50% daw po ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap, a slight increase from the 49% last June. Ang sabi po ng SWS, isa sa mga pangunahing rason ng mga sinurvey ay yung inflation at mataas po na presyo ng mga bilihin. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Unang-una po, alam naman po natin ang survey ng SWS ay subjective indicator of well-being. At aaralin po kung saan ito nanggagaling at kung may kakulangan at kung saan may kakulangan. At aalamin din po ang pinaka-official data mula sa PSA na siyang gumagamit ng objective and income-based measure. So sa ating pagkakaalam, at ito naman yung nasa datos na rin po, ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay talagang gumaganap para po maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang report na meron po tayong 96.1% na pagtaas. Ang employment rate po natin ay nasa 96.1%. At pati po ang inflation rate, 1.7%. Ito po ay within the projected target ng 2 to 4%. At nandiyan din po ang programa ng DSWD, yung Walang Gutom, kung saan po sinasabi niyo yung hunger among beneficiaries drops 7.2%. Nandiyan din po ang Kalahi CIDSS na programa ng DSWD. Ang tawag dito ay Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Kasama na rin po ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD. At alam din po natin na 860,471 members na po ng 4Ps ang gumraduate. At sila po ay, kumbaga, ay nakagraduate na sa kanilang kahirapan at sila po ay naalis na sa 4Ps program. But still, magpapatuloy pa rin po ang Pangulo at ang administrasyon na mapagaan pa po ang kabuhayan ng bawat Pilipino. One follow-up lang po. But ma'am, how does the palace view this na ganito pa rin po yung numero ng mga nagsasabing sila ay mahirap despite po yung efforts ng government na ibaba ang presyo ng mga bilihin, nagpapatupad ng wage hike per regions, and you mentioned mataas ang employment rate natin and other steps are ginagawa po ng government? Kaya nga po aaralin po ito dahil sabi nga po natin ang SWS survey ay subjective po, subjective indicator of well-being. So, mas gugustuhin po natin na makita yung pinaka-official data from the PSA. But still, hindi po naman ito magbibingi-bingihan ng gobyerno. At lahat naman po ng ating madidinig ay pakinggan po para mas maging maganda pa po ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Ma'am, former Solgen Hilbay mentioned that there's no need to have another law if the purpose is to ensure independence of the Independent Commission for Infrastructure and to add more power. He feels that it's ignorant and it's impractical. Does Malacanang share the same view? Doon po siguro sa sinasabi niya na hindi kakailanganin pa ng another ng batas to create another independent commission to investigate the anomalous flood control projects. May punto po si former Solgen Hilbay. At hindi po ba nung una pa lamang nung ginawa ng Pangulo through EO 94, itong independent commission nagsasabi na hindi ba nadodoble ang trabaho nito dahil may ombudsman na, may DOJ pa. At pero ang sa paningin po kasi ng Pangulo ay kailangan po ng makakatulong na makapag-gather ng mga dokumento para mas mapabilis ang pag-iimbestiga ng DOJ sa kanang ombudsman. So kung mag-create muli ng panibagong independent body, baka nga po magkaroon na lang ng redundancy. At may punto po siya sa ganong mensahe. So does it mean that Malacanang does not support yung proposal for an independent People's Commission? Depende po yan. Kung ano po ang nailagay sa bill at ito'y aaraling mabuti at
kung ito'y maipapasa naman nila sa batas, wala naman po magagawa ang Pangulo dyan dahil yan naman po ang trabaho ng mga mababatas natin, magpasa ng batas. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good morning. The Philippine Stock Exchange dropped to its lowest in 7 months. The last time it was this low was April pa po. And last month on October 2, BDO Capital also weighed in on the PSE's performance and said that the downside risk is really, and I quote, more on the political front because our corporates are doing well. Is Malacanang still positive that we've restored investor confidence? Sa ngayon po, nakita po natin, ilang oras lamang ay sinasabi nag-stabilize rin po ang value ng ating peso. So, confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang tourism, pati po yung fast sa economic growth natin. At meron siguro mga panapanahon na nangyayari mga ganito. Pero ibibigay ko po ang detalye nito kapag ka po naibigay na po ang mensahe at komento ni Secretary Frederick Go at ng DBM, ng DOF at ni DepDev. Bibigyan ko po kayo ng pinakadetalye patungkol po dito. Sunod na tanong mula kay Eclizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the instructions of President po to the ICT and other government agencies on cyber attacks expected to stage po on November 5? Yes, opo, nababalitaan po natin yan at mismo si Secretary Henry Aguda na po ang ating kinausap at nagbigay po siya ng kanyang mensahe. Ito po ang sinabi ni Secretary Henry Aguda ng DICT. The President directed DICT and all cyber teams in government to be vigilant and prepare for the November 5 possible DDoS attacks. DICT has activated Oplan Cyber Dome to ensure that all digital services of the government as well as privately operated critical information infrastructure such as banks, telcos, hospitals, etc. are also protected and ready to respond to any DDoS attacks. The public is assured that the government and the private sectors are working hand in hand to ensure all digital services are available and secure. So yan po ang mensahe ni Secretary Aguda at yan po ang pinaka-direktiba ng Pangulo sa nasabing ahensya. Ma'am, follow up, may mga group na rin po ba na tinitingnan yung DICT na magjo-join at ano po yung posibleng kaharapin ng mga group na gagawa po ng traffic flood? Sa ngayon wala pa po sa atin na ibigay na pinakadetalye at siguro manatili muna ito na hindi mo na ipaalam para hindi naman magkaroon ng yung kanilang magiging trabaho makita na agad ng mga nagnanais na gumambala at sumira no sa maaaring gawin sa ating gobyerno. Okay. Ma'am, tama no, yung mga online services posibleng maapektahan pero people can still go directly sa mga agencies for in-person services. Yes, opo. Yan naman po ang assurance ng DICT. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, ay yan po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan ng ating bansa.
And follow-up lang din po doon sa Dolomite, while it is a congressional initiative po, no, may yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po man sabihin kapag ka pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap or nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yun. Ibig sabihin po nun, kapag ka hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Ma'am, yung sa pagbaba ng peso naman, although na-mention nyo na rin na in-expect nyo na mag-improve, pero considering, ma'am, nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin? Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDev at sa DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs at yung ano magiging negosyo na darating na Pasko. Ma'am, balikan ko lang po yung Dolomite Beach. Meron po ba kayong categorical answer na hindi ang Malacanang behind? Kasi for sure ang mga pro-Duterte magsasabi na Malacanang ang behind dito sa effort na imbestigahan itong Dolomite Beach. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Pahabol ng tanong po mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, lilihis lang po ako. What is your reaction to former Senator Laila de Lima's remark that you are the one of the best choice for the position of SOJ? Sabi niya, matapang din yon. Maraming salamat sa pagkukonsidera sa akin, pero hindi po talaga po tayo nag-a-apply para maging SOJ. So siguro yung mga ayaw sa akin na maging SOJ ako, kalma lang, hindi po tayo nag-a-apply para dyan. So yun po, para mas maliwanag. Pero maraming salamat po kay Congressman Laila de Lima for saying those kind words. Salamat po. Huling tanong mula kay Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. Good afternoon. As the current motion of the government, its persecution against corruption and ghost projects, its present efforts as such as tell a statement. Is this the best the administration can do? Is the government anywhere near its actual potential promise to the Filipino people? How much more assurance can the administration still offer before the pressure of the people to do something finally boil over? Yung mga hindi pa po nakokontento sa ngayon, patuloy ang pagtatrabaho ng administrasyon at ilang mga ahensya para po matugunan ang issue na ito. Nandiyan na nga po, binalita ko kanina, yung pag-auction ng mga nakuhang mga sasakyan mula sa mga diskaya. Nandiyan po ang pagsasampa ng mga kaso sa mga nasasabing sangkot. Ito na po ay isa sa pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng administrasyon. At kung may ibibilis pa, magbigay po sila ng suggestion. Maraming salamat. Balik sa salamat. Pangakong itaguyod ang kabuhayan ng mga magsasaka, isa sa katuparan ni Pangulong Marcos Ferdinand, or rather, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang itong nais na ito.
Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 1.665 billion pesos na pondo bilang karagdagang suporta sa Rice Seed Program ng pamahalaan. Ang Rice Seed ay programa ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel na ipinapatupad ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Layunin ng programa na paunlarin, paramihin, ipamahagi at itaguyod ang paggamit ng dekalidad na inbred rice seeds sa mga magsasaka. Gayon din ang palakasin ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga rice or rather seed growers. Naglalayon din ang programang ito ng Marcos administration na mapataas yung produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng nararapat na suporta. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng Pilipino ay tutulungan sa pag-angat sa kanilang kabuhayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Ibida ang kultura at ganda ng Pilipinas. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iparating sa buong mundo ang kultura at ganda ng Pilipinas, aabot sa 27 tourism stakeholders sa bansa ang lalahok sa World Travel Market o WTM, London, na nagsimula ngayong araw at matatapos sa November 6. Sa ulat ng Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco, ang WTM ay isa sa most influential global events para sa travel and tourism industry, kung saan aabot sa 184 na bansa ang inaasahang lalahok dito. At aabot naman sa 43,000 individuals ang inaasahang dadalo. Pangungunahan ni Secretary Frasco at Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita Montemayor Nograles ang delegasyon ng Pilipinas. Sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ni Secretary Frasco na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang bansa upang magbukas ng maraming opportunity sa tourism. Stakeholders iangat ang komunidad ng Pilipinas at maging tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asia. Kasabay ng pag-angat ng pamumuhay ng mga Pilipino, hangad din ni Pangulong Marcos Jr. na maiangat ang turismo ng Pilipinas bilang bahagi ng adhikain sa ilalim ng inklusibo at produktibong bagong Pilipinas. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.